'di ba? Ang maluko, ano masakit ang maluko, para bang mahirap ma-betray. Oo Oo. naman, mahirap talaga Oo, maluko. pang in general ano naman pala yung post ni Beyonce, eh. So hindi yun pagpaparinig, yun ay Oo. saloobin niya. Tsaka Oo. in general ano yun, post, 'di ba? Para sa akin totoo naman eh, oh. Hindi naman yun specific eh. 'Di ba? Iba kasi yung pagpaparinig sa paglabas Yes. sama ng loob mo. Oo. Napakalaki ng Tapos, difference. padagdag ng padagdag kasi yung mga nangyayaring mga issue-issue na talagang tuloy-tuloy. Kaya doon parang naano na siya talaga, napupuno na siya. Kaya doon na lang niya dinadaan yung post sa sa social media. Actually may punto si Ma'am si Ma'am Gandang Emmy, no? Kasi ako nakikita ko rin kung magpo-post naman si Beyonce, random lang. At the same time kung para sa ano yun, kasi ang problema kasi dahil di nagne-name drop si Beyonce sa mga post niya. Yung iba kasi pilit na pinapalabas, eh yun ay para kay Edo, which is hindi naman talaga eh. Ako tingin ko nga hindi para kay Edo yun, para yun sa mga basher. Yan. No? Ako Tama. mahilig ako manood. Pero hindi ako Pero wala naman po masama mag-post. Actually, wala masama mag-post. Depende na lang yan. Kung kasi sabi ko nga, pag nag-post ka at may tinamaan, di mo kasalanan yun. Kaya ka lang naman umaaray kasi may sugat ka. Kung wala kang sugat, wag kang umaray. Eh, problema mo yan. Ilbis na hindi mo basahin post ko, binasa mo. Ito umaray ka, ako pa magsahin ka magagalit. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Araw ng Linggo, March 15, 2026, ating pag-usapan at nagawa ng reaction video ang tungkol kay Beyonce. At tanong natin dito, no, Beyonce, dapat bang itigil ang pagpo-post sa social media? Ano ang mabibigay mong payo? So, ito po i-react po natin itong video ng Karaba, no. Ito po ay tungkol sa pagpo-post ni Beyonce na di umano'y, no, ito ay napuna nga din ni Gilo Mugs at pinagsabihan daw, no. At actually hindi ko po nabasa yung pinaka-post ni Beyonce, no. Alam naman ng mga Gen Z ngayon talagang iba na yung panahon. So talagang napakalaki na po ng generation natin. Alam niyo naman ang mga Gen Z ngayon napaka nila guys, napaka expressive. Ngayon, minsan ako kasi like sa Facebook ko, ako po minsan talagang may mga post din ako na parang pinapatamaan, hugot. Kasi minsan ginagawa po namin as content creators as engagement. Ngayon, sa post po, no, pag ang post kapag may sugat, tatamaan ka talaga. So nasa iyo na 'yon kung tatamaan ka hindi. No, pero minsan ginagawa ng iba 'yan to mag-relief ng stress sa buhay o kaya wala silang makausap, wala silang pwede mapagsabihan, inilalabas nila sa social media. So, pero kami naman ako as content creator, minsan ginagawa ko po 'yon hindi para magpatama, yun po ay tawag ng engagement, no? At hihintay mo yung mga viewers mo and supporters mo na mag-comment regarding sa post. So, minsan di may iwasan na parang may tinatamaan. Kaya yung post po depende yan kung may sugat ka. Pag wala ka sugat, huwag ka mag-react. Ngayon, kung may sugat ka, mag-react ka. Pero in the end, as long as wala namang name drop, wala pong problema yon, no? At part po yan ng social media, no? Ginagawa yan kahit sa mga showbiz, sa mga politics, yung mga ganyang post. Pero yung kay Beyonce, hindi ko po alam, no? Mahirap humusga kung ano yung tungkol sa post ni Beyonce, no? At karapatan niya kasi yun eh. Unang-una, wala naman tayo hindi naman tayo komunisting bansa eh. No, may mga bagay na ginagawa ang mga kababayan natin, ang mga Pilipino, pero wala tayong karapatan na punahin yung ginagawa nila. So, yun lang po masasabi ko. Pero anyway, pakinggan natin. At comment down below guys, sa tingin nyo, anong dapat bang itigil ni Beyonce yung pagpo-post? Yes or no lang. Bakit? Ngayon, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang mapapayo nyo kay Beyonce? So, bago natin ituloy ito guys, tayo guys, react natin itong ng Karaba. So tara guys, play natin to. Si Beyonce. Ayun, sisigan ng Emmy. Ikaw, ano masasabi mo tungkol doon sa puna ni Gilo Mugs? Pinuna ni Gilo Mugs si Beyonce.
Para sa akin, ano naman, parang okay lang sa akin. Ah, okay. Kasi ano naman yung parang nag-advise din naman siya doon eh. Doon kay Beyonce. Nagbigay din siya ng advice. Mm, So, Oo. hindi natin alam kung bakit nakapagsalita si Jill Max ng ganun. Pero meron naman siyang advice na ibinigay dito kay Beyonce na kung maaari, iwasan muna mag-post, no? Especially Oo. minsan. Kasi alam natin maraming basher. Marami yung nag-aabang. Kasi alam natin, sikat sila eh. Sikat si oo. Beyonce. Marami talagang mag-aabang sa kanila Normal lang yan halimbawa kasi may mga sigat, oh. post na ganyan. Yung mga basher na yun, mag-iisip sila ng mas lalong ikababas nung Oo. kagaya ni Beyonce. Kasi iba yung nasa isip nila eh. Iba yung tumatakbo sa isip nila kapag mga ganong hugot yung ipopost mo. Ganon sila mag-isip eh. Pero sa tingin ko, yung post na yun, para sa akin, doon sa nararamdaman niya, doon sa nangyayari sa kanya, yung mga bashing na nangyayari. Kaya ganun na lang yung naipost niya ng mga hugot. Hindi ibig Mm. sabihin, kasi yung iba iniisip nila baka yung sa kanilang dalawa ni Kalingap Edo, walang ganon. Ah, Kumbaga, ang pagkaintindi ko doon sa kanya mga post na yun is about doon sa mga nangyayari na hindi na natatapos. Padagdag ng padagdag kasi yung mga nangyayari, mga issue-issue na talagang tuloy-tuloy. Kaya doon parang naano na siya talaga, napupuno na siya. Kaya doon na lang niya dinadaan yung post sa social media. actually may punto si Ma'am ano, si Ma'am Gandang Emmy, no. Kasi ako nakikita ko rin kung magpo-post naman si Beyonce, random lang. At the same time kung para sa ano 'yon, kasi ang problema kasi dahil di nag-name drop si Beyonce sa mga post niya. Yung iba kasi pilit na pinapalabas, yun ay para kay Edo, which is hindi naman talaga eh. Ako tingin ko nga hindi para kay Edo yun, para yun sa mga basher, no? And kaya nga lang, syempre may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong point of view. So, maaaring iba nasa isip nila, basher, iba nasa isip nila si Edu. So, hindi may iwasan na may mag-comment talaga ng ganon. Pero, for me, mas uma-agree ako kay Gandang Emmy kasi most of the time talagang basher lang naman. Minsan, lalo sa mga influencer, mga basher lang talaga may problema. Ano? Tuloy natin. So, tama ka dyan, sisikin ng Emmy. Iba-iba kasi yung interpretation ng mga Ah, tao. 'Di ba? So, merong makakapagsabi na, ay, hindi ba sila in good terms ni Kalingap Edo? Bakit may mga ganyan siyang hugot? Meron din naman mga tao na, yan kasi yung mga nagtiwala kasi siya sa mga tao na akala niya ay sinusuport at nagmamahal sa kanila, hindi naman pala. So, maraming mga iba-ibang pananaw sis yung mga makakabasa ng post ni Beyonce. Kasi tayo, ang tingin natin, nung nabasa natin yon, agad-agad na pumasok sa ating isip na, ay, ito ay patungkol doon sa mga taong tiniwalaan nila, yung mga parang nagtiwala sila na talaga nakasupport sa kanila, solid ang support sa EDSI, pero hindi pala. So parang nadidismaya siya. Pero meron oo, din, kasi mahirap naman talaga yung teacher and biri mo, ginagawa mo na yung lahat, nagpapakasipag ka, nagpapasaya ka ng mga viewers mo, and then, at the back of some of GC, no, lalo na yung nireact natin last time, may binabanggit sa kanya, no. Actually, yung issue dun sa pananamit, nung una, isasabi nga ng iba, hindi daw panghusga. Kaya lang, may mga nag-inform lang sa akin, talagang hindi ko lang matanggap doon na parang lumalabas si Beyonce ay galing daw sa bar. No, hindi po tanggap-tanggap. Yes, alam mo, ang pamumuna sa isang pananamit, damit lang punahin mo, pero kung sasabihin mo pang galing sa bar, talaga masakit yun. Para sa akin, panghusga yun. No? Nasa inyo po yun, pero may nag-feed lang sa akin na ganun nga sinabi, at may mga nag-comment din sa akin, nabasa ko, na ganun nga sinasabi, parang, and then, basta may binanggit pa na word na hindi maganda talaga kay Beyonce, na parang sa akin, hindi yung simpleng opinion eh. Para sa akin, panghusga yun ah. Tsaka alam mo namang si Beyonce, hindi naman nagbabar eh. Sabi mo, galing bar. Diba? So, yun ang pangit. So, para sa akin, magbigay na tayo ng opinion, pero huwag naman tayong humusga. So, may opinion, guys. namang mga nagsasabi na ito ay patungkol kay Kalingap Edo at Beyonce na kanilang relasyon, no? So, ayun, balik Kaya natin yung nga.
Oo. Di ba sisigan, si Angie, iba-iba. Ayun sa depende rin kasi Sisi ko sa mga pagkakaintindi nila sa mga hugot na ipinupost Tama ni naman. Pero kung tayo na malawak na ang pangunawa at alam natin kung anong dahilan, bakit nagpo-post na ganyan, naintindihan natin. Pero yung mga hindi, magre-react talaga sila, 'di ba? Mag-iisip Oo. talaga sila ng Isip talaga yun. disadvantage o Oo. ano man na magpagmumulan ng usap-usapan na naman, yung ganun. Pero tayo na nakaintindi, alam natin, maunawaan talaga natin siya. Yun lang yung aking kasi siyempre, tao nga lang tayo, doon lang natin. Sabi ko nga kahapon, kung galit ka, magsulat ka ng magsulat, lamukusin mo, itapon mo. Yun yung isang paraan para ma-release yung galit mo, yung That's a good idea, Ma'am Angie, no? Kaya minsan mahirap din mag-post. Totoo lang, mas maganda nga iwasan mo. Ngayon, yung sinasabi ni Ma'am Angie, maganda din po yun. Actually, dapat ganon, is magsulat ka na lang sa papel. Social media kasi, once na isinulat mo, hindi mo na mababawi yun. Kasi napakahirap. Di tulad ng papel, isulat mo kahit magmura ka dyan. Lahat ng marilis mo lang yung tension nung naramdaman mo. And then, itapon mo yung papel, ilukutin mo, itapon mo sa ilog, wag sa ilog, itapon mo sa basurahan. Di ba? Di ba? Ganun lang yun eh. Pero iba-iba nga ang pamamaraan. Oo. Yung ganun. Hindi naman porket nag-post ay galit na, hindi naman porket nag-post ay may patatamaan na, hindi. Yes, oo. Kumbaga sa naglalabas lang ng niya. Gusto niyang saluubin o basta intindihin dapat mabuti ang kanyang mga pinupost, Oo. parang hindi Tama. maliin ng iba. At saka mayroong nagpo-post, halimbawa, may napanood silang mga Korean drama. Ipo-post nila yun kung ano yung na-feel nila dun sa dun sa pinanood nila. May ganun tao. Malay mo, Korean drama pala yung sinasabi ni Beyonce, di ba? Actually, may mga ganun, di mo masabi, di ba? Tama si Ma'am Gandang Eme dun, Kapag halimbawa, mahilig manood ng mga Korean drama dyan, Tama. ako mahilig ako manood. Pero hindi ako Pero wala naman po masama mag-post. Actually, wala masama mag-post. Depende na lang yan. Kasi sabi ko nga, pag nag-post ka at may tinamaan, di mo kasalanan yun. Kaya ka lang naman umaaray kasi may sugat ka. Kung wala ka sugat, wag kang umaray. Problema mo yan. Ilbis na hindi mo basahin post ko, binasa mo. Ito umaray ka, ako magsahin ka magagalit. Gano'n lang yun. Yung iba kasi nag-post na kagaya nung sumikat na si Sino? yung ng points, 707 points si Emma Walker. Emma sumikat Walker. sa Sumikat yun, Emma Walker. May ganon na naka 700 plus na point siya nung nag-exam. Yung may mga ganong pinopost. Parang may mga ganon nga. Yung kung ano yung kaibigan, may ayun nga teacher, may kaibigan, may pamangkin, tinatawagan mo, may na-restrict na nga ako. Minsan asawa na pinaparinig, yan, so idan ko na lang sa post. May ganun eh. Yung wala na kasi patulpo mo. Barangay, wag mong i-post. Kasi mali daw ang pagpo-post. Mali yun. Maparabang. Actually, sa akin naman, hindi natin pwedeng i-judge yung iba na wag na mag-post, mali. Hindi ko pwedeng sabihin na mali. Kasi, minsan, ang pagpo-post, nakakatulong talaga yan. Lalo si Beyonce. Si Beyonce, yung mga kapatid niya, guys, maliliit pa. Siya lang yung panganay. So, minsan sa magulang, ako kasi naging din tayo. Duman tayo sa ganyang stage eh. Minsan yung problema mo, hindi mo masabi sa magulang eh. Totoo lang guys, nahihiya ka sabihin. Pero dapat talaga sinasabi sa magulang yan. Ako kasi, pag ako, may mga problema, may kaibigan ako, may mga kapatid ko, may mas matatanda sa akin. Pero sa lagay ni Beyonce, minsan may isip mo, yung mga kapatid niya maliliit. Parang minsan nahirap mag-release ng problema. Kaya na siguro, maybe, sa pagpo-post na ilalabas ni Beyonce. No? At ako kasi hindi ko pwede sabing mali yung nagpo-post. Kung yun ang way nila para ma-ease yung kanilang burden na ramdaman, okay lang sa akin. Yun nga lang, maging maingat sila. Ayun, kung ganun na ang post, mas maganda isulat na lang. Mas maganda yung journal. Ako nag-journal ako minsan. Then, magsulat kayo sa papel. Then, tama yung sinabi ni Ma'am Angie, mas okay yun. Kasi social media, medyo yan eh. Kahit tama sinasabi mo, minsan yung comment, sablay eh.
Ganun po. Hindi nila inaalam yung diwa nung sinasabi mo pero nahuhusgahan ka. No? Yun ang masakit sa social media. No? So anyway, tuloy natin to. Ni-research ko kasi si Starlyn, sorry, pero ni Beyonce, iba-iba naman ang mga, di ba, mga reaksyon ng bawat mga tao, lalo na yung mga nega dito kay Beyonce. So, ayun, Oo. magpipiestahan na naman sila. Oo. So, ito dapat yung iniiwasan natin, na itong mga Kalingap Angels ay mapasama sa mata ng iba. Kasi magiging negative image Oo. si Beyonce dito. So, sinabi na yun ni Jello Mags. Tama ba ako? Sisilin ng Emmy? Dapat usap niya. Sabi niya, wala pong nagsusulsol. Wala pong sulsol na nangyayari. Oo. Di ba sisigan ng O, Emmy? di ba? Ibig O, sabihin, di ba? walang nagsusulsol sa kanya. So, giving an information to the viewers Oh. or Oo. doon sa mga readers na wala pong nagsusulsol sa akin, something like that. So, hindi yun mali. Tapos ano pa yung mahirap So, kung wala nagsusulsol, walang problema yun, di ba? ang maluko. Ano yun? Masakit ang maluko. Para bang mahirap ma-betray. Oo. Oo naman, mahirap talaga maluko. Pang in general, ano naman pala yung post ni Beyonce eh. So hindi yun hindi yun pagpaparinig. Yun Oo, ay sa oo. loobin niya. Tsaka Oo. in general, ano yun? Post, di ba? Para sa akin, totoo naman eh. Oh. Hindi naman yun specific eh. 'Di ba? Iba kasi yung pagpaparinig sa paglabas ng Yes. sama ng loob mo. Oo. Napakalaki ng difference. 'Di ba? Sisigan ng Emmy, tama ba o mali? Tama. So ayun, hindi mali yung ginawa ni Beyonce. No. Lalabas niya lang yung Ako, para sa akin, I agree with the teacher N. Hindi mali yun. And then yung kay G. Lumags, para sa akin, concern lang siya. Pero ako, kung ma-advise ko, mas maganda pa rin, no, na i-message siya in private. No? Mas maganda i-message in private para hindi mabigyan ng meaning minsan. Kasi talagang, minsan maganda naman yung intention natin. Kaya lang yung paraan lang kasi, no, minsan parang mas maganda talaga sabihin niya lahat in private. And nabibigyan ba tuloy ng negative quotation. Pero sa akin walang problema yung ginawa ni G. Lumags. Ang point lang, dapat in private. No, kasi minsan baka mapahiya yung bata. And still, no, para sa akin, kailangan pa rin unawain si Beyonce sa mga ganon. So, there's nothing wrong sa yun nga lang talagang make it in private. kung ano yung nararamdaman niya. Yung nagbabasa Oo. lang, yung isip na hindi maganda. At saka kinoconnect nila kay Kalingap Edo. Yun Hindi nga naman eh. dapat i-connect. Oo, yun ang problema, madam, gandang Emmy. Kinokonek nila kasi kay Edu. Hindi naman para kay Edu yun, pero pinipilit nilang idikit. Para sa akin, guys, may punto naman si Ma'am Gandang Emmy. Kasi yung iba nag-iisip ng Yeah. Oo. Kung ba mahirap maluko or mahirap umasa, mga ganon, so isipin na nila na, oy, niloko na ba siya ni Kalingap Edu? Ayan, Baka. Tama. Eh, alam naman natin na hindi naman, di ba? Oo, tama. So, depende sa tao talaga. Ayun, maraming tayo, magbasa tayo sis ng mga ibang Depende mga sa comment bago tao. tayo mag-end. Uy, ang bilis ang oras, mag 1 hour na tayo. So anyway guys, medyo lang saglit na reaction video lang to. So for me, salamat kay kay Ma'am Angie, kay Ma'am Darlene, kay Gandang Emmy, kay Teacher N. So for me, no, they well explained. No, well explained, no, sa mga paliwanag nila. Ako gusto ko yung sinabi ni Gandang Emmy na ididikit lang talaga yung mga post ni Beyonce kay Edu. No? Pero sana, yun nga lang, sinasabi ng iba, kahit sabihin natin na walang pangalan, name drop, may mga tao kasi, hindi nila nauunawa, kumbaga parang kahit hindi sabihin ni Beyonce, may mga tao pa rin na makukulit ididikit kay Papa Eds Siguro, tama din yung sinasabi ng iba, na wag na lang mag-post si Beyonce, kaya lang sabi ko, karapatan kasi niya guys. Karapatan kasi ni Beyonce ang mag-post. Ang hirap din naman na parang kada post, si Beyonce mag-a-adjust. Di ba? Ngayon, kung sa tingin natin, tatamaan si Papa Ed, kung sino man, huwag na natin saluhin. Para sa akin. Pero, hati po ako dyan Hindi ko rin pwede sabihin si Beyonce, wag mag-post o mag-post siya. Siya pa rin po ang mag-desisyon yan. Hanggang opinion lang po ako, hanggang suggestion lang. Kasi karapatan pa rin ni Beyonce. Tsaka ang Gen Z po talaga napakaiba ng generation nila. Ang mga Gen Z napaka-expressive,
Mahilig silang mag-post. Ibang-iba po talaga ang Gen Z ngayon. So, tayo mga matatanda, no? Tayo mga may edad, tayo yung uunawa sa kanya. And ako, gusto ko yung mindset ni Gandang Emmy na wag nating idikit kay Papa Eds. Mana pa, idikit natin sa mga basher yung mga post ni Beyonce para hindi po tayo kung ano iniisip. And sabi nga ni Dr. Lab, kung di nagkakamali, wag natin pansinin yung mga post ni Beyonce na walang meaning yung iba doon Malay mo, mema lang. And then general post. So, ang hirap po, no? Talaga. Kaya minsan nagkaagulo. Pero yung kay Gilo Mugs, ako saludo kay Gilo Mugs, ginawa niyo yun. Yun nga lang, sana next time gawin in private para hindi mabigyan ng kulay. Minsan kasi mabibigyan ng kulay, minsan issue. So, ganun po masasabi ko. And salamat sa Team Caraba, talaga well explained for me and I'm agree with them. And for me guys, ano po mapapayo nyo kay Beyonce? And please comment down below, ano po ang mabibigay nyong comment dito sa reaction video natin. And i-educate nyo ako guys. Malay nyo po, may mali po ako nasabi, i-correct nyo po ako. And thanks so much po. And to God be the glory. And till next time, paalam.